Ako si Maria at ito ang aking kwento. Thank you, Alexandra. Ani Sylvia sa manugang naabutan siya nito ng isang basong tubig. Uminom siya ng kanyang gamot ayon na rin sa bilin ng doktor. Hindi pa rin kasi siya mapakali sa kakaisip kung saan na nagpunta ang kanyang anak. Hindi siya nito tinawagan upang magpaalam o magbilin man lang. Gilbert just left leaving only a signed annulment papers behind. Marahang nilapag ni Sylvia ang baso sa bedside table at muling bumaling sa manugang na noon ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Mama, gusto mo bang tawagan ko si Dr. Salumbides? Alok ni Alexandra sa biyanan. Naroon siya sa bahay nila ng asawa sa Upper Heights Subdivision. Doon siya dumiretso matapos niyang bumisita sa BRC. Binalita kasi ni Victor sa kanya na bahagyang nanghina kagabi si Sylvia dahil hindi nito maiwasang mag-isip tungkol kay Gilbert. Her doctor had to sedate the old woman again para lang kumalma ulit ito. Marahang umiling si Sylvia. No need for that, I am better now. Umpisa ng matandang babae. Ikaw, kamusta ka? Si Aki, hindi ba siya hinahanap ang daddy niya? Dugtong pa nito sa garalgal na tinig. Sandaling yumuko si Alexandra, pilit na pinakalma ang sarili. 3 araw nang nawawala si Gilbert, subalit wala pa rin silang lead kung saan ito nagpunta o kung sinang kumuha rito kung meron man. Honestly, the situation is driving her crazy. Lalo pat araw-araw ding hinahanap ni Aki ang ama. Nagdahilan siya na ng ibang bansa na muna si Gilbert but Aki kept asking when his father will come back. Idagdag pang iba't ibang trabaho na kailangan ng kanyang atensyon sa BRC. She has a lot on her plate right now. But I am okay, Mama. Ganon din si Aki, ani Alexandra. Maya-maya, maingat na inabot na matandang babae ang kamay ng dalaga. Sana hindi ka magsawang hanapin si Gilbert, Iha. Sana huwag kang sumuko. Pakiusap ni Sylvia sa manugang sa hirap na tinig. Pilit namang ngumiti si Alexandra, magaang pinisil ang kamay ng biyanan. I promise you, Mama, mahanap natin si Gilbert. Paniniguro ng dalaga kay Sylvia kahit nasa puso niya malapit na siyang mawala ng pag-asa. Ang huling impormasyon nila, pumunta na muna si Gilbert sa mausoleo ng pamilya Romualdez bago ito nawala. After that, Gilbert is nowhere to be found. Sabay na palingon sa direksyon ng pintong dalawang babae nang bumukasyon at iluwa ang bulto ni Victor. Ma'am, may naghihintay daw po sa inyo sa opisina niyo sa BRC, sabi ni Karen. Bumaling si Alexandra kay Sylvia. Bakas ang lungkot sa mata ng matanda. She doesn't want to leave yet. But you should go, Iha. I understand. Anang matandang babae, pili itong ngumiti. Babalik po ako mamayang hapon, Mama. Isasama ko si Aki. Balita ni Alexandra. Agad na umaliwala sa mukha ng matandang babae. I look forward to that, Alexandra. Thank you, ngumiti si Alexandra, magaang niyakap ang biyanan bago tuluyan nagpaalam. Magkapanabay sila ni Victor na bumaba ng hagdan. Nang nasa salas na sila, hindi na iwasan ni Alexandra ang mapatingin sa pasilyo kung saan naroon ang study. That is where she used to paint. That is also where Gilbert made love to her countless times. At sa nakalipas na 3 araw na pagbabalik-balik niya sa bahay, ni hindi niya magawang bisitahin ng silid. Subalit sa oras na yon, tila may kung anumang puwersang humihila sa kanya patungo doon. Something so strong she cannot ignore. Wait, umpisa ni Alexander na magpatiuna na si Victor patungo sa front door. Agad namang pumihit paharap sa kanya si Victor. Is the study open? Nagsalubong ang mga kilay ni Victor, tumango. I want to go there first before we leave. Pahayag ni Alexandra. Alanganing tumango si Victor, hindi na nagkaksaya pa ng oras si Alexandra. Agad niyang binaybay ang pasilyo patungo sa study. Humugot pa ng malalim na hininga, pinihit ang seradura ng pinto bago yung tinulak pabukas. Nahigit ni Alexandra ang kanyang hininga nang tumambad sa kanyang pamilyar na study room. Wala yung pinagbago, ito ang parehong silid na naalala niya nung 5 taon na nakakaraan. Mukhang malinis naman, wala ni kating na alikabok sa mga kasangkapan. Agad na nilunod ng mga alaala si Alexandra na humakbang siya papasok sa silid. Maraming araw ang ginugol niya roon habang tinatapos ang obra na gusto niyang ibigay kay Gilbert. Too bad, she didn't finish it. Now she wondered, where is that unfinished piece? Muling iniikot ni Alexandra ang mga mata sa loob ng silid. Doon niya nakita sa baba ng bookshelf ang isang bagay na natatakpan ng puting tela. Curious, agad siyang lumapit doon na tinanggal ang puting tela. Napasingha pa siya na makita ang kanyang obra na hindi niya natapos 5 taon nang nakakaraan. Ang painting ay nahahati sa 2 bahagi. Isang pagsikat ng araw at paglubog ng araw.
Siya at si Gilbert ay magkahawak kamay na magkaharap sa pagsikat ng araw at si Gilbert ang paglubog ng araw. Naalala niyang kinuha niyang inspirasyon ng details noon mula sa retreat house kung saan nadisgrasya si Gilbert, sa lugar kung saan nagsimulang mga kasinungalingan ni Rose Ann, sa lugar kung saan nagbagong kapalaran nilang dalawa ni Gilbert. Like from the very beginning, tinambol ng kaba ang dibdib ni Alexandra nang maalala niya sinabi ni Attorney Salve na rason ni Gilbert kung bakit ito pumirma sa kanilang annulment papers. Was that it? Is that really the clue she was looking for? Nagmamadaling lumabas ng silid sa Alexandra at dumiretso sa front door. Ibigay mo sa akin ang susi ng sasakyan, Victor. I think I know where Gilbert went. Po, pero ipagdadrive na lang po namin kayo ni Skylar, ma'am. Agad na bumadha ang pag-alinlangan sa mukha ng assistant. Nang huling beses na pumayag siyang umalis na mag-isa ang kanyang boss, bigla na lang itong naglaho na parang bula. He doesn't want to make the mistake twice. Umiling si Alexandra, nanindigan. I need to go alone. Just put a tracker on me or something sa ikakapanatag niyong lahat. I will be quick. Isa lang itong haka-haka pero umaasa kung tama ako sa pagkakataong ito. Sandaling nagkatinginan sina Skylar at Victor. Ilang sandali pa, tuluyan na ibinigay ni Skylar kay Alexandra ang susi. Pakisabi sa naghihintay sa akin sa BRC. Come back in a few days time. Bilin pa ng dalaga bago pinasibad ang sasakyan palayo. Inabot siya ng 4 na oras bago makarating sa retreat house. Ngunit nagmamaneho siya ng walang tigil. Gusto niyang masiguro na tamang kanyang hinala. Pagdating sa retreat house, agad siyang nagtanong sa reception kung may guest ba silang Gilbert Romualdez. Subalit wala raw. Agad na nanlumo si Alexandra. She was really hoping na naroon si Gilbert. Subalit bagsak ang mga balikat na muling lumabas ng retreat house si Alexandra. Gilbert, nasaan ka? Mahinang bulong sa hangin ng dalaga. Nasa deck malapit sa isang lake si Gilbert at mag-iisang pinagmamasdan doon ng paglubog ng araw. Naroon siya sa retreat house na madalas puntahan ng kanilang school noong nag-aaral pa siya. The place was big and surrounded with beautiful sceneries. Tago ang lugar, malayo sa syudad at higit sa lahat tahimik. Just what he needs at that moment. 3 araw na mula nang umalis si Gilbert sa Maynila. He thought it's the best option for him to fix things. Napagtanto niya na kahit na anong pilit niya, hindi niya magagawang baguhin ang nakaraan. Hindi niya kayang ayusin ang hindi kayang ayusin. Kaya't nagpasya siyang umalis at ibigay kay Alexandra ang kalayaang nararapat sa kanya. Nararapat na maging masaya si Alexandra. Mamuhay ng may kapayapaan na isang bagay na hindi niya maibibigay. And with that, he needs to accept one truth. Hindi siyang nakalaan para sa kanya. Sa oras na yon, alam na ni Alexandra ang ginawa niyang pagpirma sa kanilang annulment papers. In a few months' time, ededeklara na ng korte na hindi na sila mag-asawa, na wala na siyang karapatan kay Alexandra. Magiging estranghero sila. Sumasakit pa rin ang puso niya sa tuwing naiisip niya yon, but it is what it is. He made a choice. The best choice for Alexandra. Nitong mga nakalipas na araw, ilang beses niyang pinigilan ang sarili. Natawagan ito kaya naman ay si Victor upang kamustahin ang kanyang mga naiwan sa Maynila. Buti na lang naiwan niyang phone niya nang umalis siya sa mausoleum ng pamilya niya. Wala talagang paraan na makontak niya sila o vice versa. Ngunit maaari niyang gamitin ang telepono ng retreat house, ngunit pinili niya hindi. Sinasanay ang kanyang sarili na huwag. Sa totoo lang, na-miss niya sila, namimiss niya ang kanyang pamilya. Walang kahit anong salitang makakapaglarawan kung gaano. Subalit alam ng binata na hindi na siya pwedeng bumalik, lalo lamang magugulong buhay ng kanyang mag-ina kapag bumalik siya. Ayaw na niyang magdusa si Alexandra. Sa pagkakataong iyon, ang gusto niya, maging masaya si Alexandra at hindi niya ito yun matatagpuan sa piling niya. Nagbuga ng hininga si Gilbert, malapit nang mamaalam ang haring araw. Isang araw na naman ang matatapos na hindi niya nakikita ang kanyang mga mahal sa buhay. Subalit kailangan niyang magtiis. Nasa ganoong pag-iisip si Gilbert na makarinig siya ng marahang pagyabag sa kanyang likuran. Hindi na siya lumingon. Another guest, he thought. Ilang sandali pa'y nanatili sa kanyang likuran ang bagong dating. Bago, Gilbert, tawag sa kanya ng pamilyar na tinig, agad na natigilan ng binata. Hindi siya maaring magkamali. He knew that voice in a sea of strangers. That's Alexandra's voice, calling his name ever so sweetly. And sad, impossible, why would Alexandra go there? Gilbert shook his head secretly. No, it's just his imagination, he decided. Samantalang mali namang kinagat ni Alexandra ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang paghikbi. Napakalapit ni Gilbert sa kanya. Ilang hakbang lamang subalit hindi siya nilingon ng asawa.
It was as if she didn't call him, like she's not there. How could she not be there? Gayong ayaw siyang tigilan ng maliit na boses sa kanyang isip na wag mo nang lisanin ang lugar na yon, kahit na nalaman na niya kaninang wala doon ng asawa. Alam niya noon na may malakas na bagay na humihila sa kanya palapit sa kanya-kanyang pananatili, at gayon ang ginawa niya. Subalit kumirot ang puso ng dalaga, talabang gusto nitong makipaghiwalay sa kanya. Talaga bang huli na ang lahat para sa kanilang dalawa? Maya-maya pa, naglakas loob na lumapit si Alexandra kay Gilbert at tumikbing yung hamakap mula sa likuran ng asawa. "Gilbert, bakit ka umalis?" Tanong ni Alexandra sa hirap na tinig. Ibinurong mukha sa likod ng asawa. Muli namang natigilan si Gilbert. Nagmamadaling hinarap si Alexandra. Basa ng luha ang pisngi nito. Bugto na rin ang mga mata. Muling kumirot ang dibdib ng binata. "Alexandra?" ani Gilbert, marahang pinunasan ng pisngi ng asawa. "What? How?" Halos hindi maituloy-tuloy ng binata ang mga nais niyang sabihin dahil na rin sa kabiglaan. Humikbi ulit si Alexandra, muling napaluha. "Bakit ka umalis, Gilbert? Napagod ka na bang maghintay? Ayaw mo na bang mabuo tayo?" Anang dalaga sa mapait na tinig. Mabilis na umiling si Gilbert. "No, that's not. Why did you?" He ran his fingers through his hair before composing himself again. "Alexandra, umalis ako dahil ayoko na makita ka nasasaktan. Ako ang nagdulot ng lahat ng pasakit sa buhay mo. Sa pamilya natin, I left because I want you to be happy. Do I look happy to you? Look at me, Gilbert. Masaya ba ako na umalis ka? Masaya ba ako na sa wakas pinirmahan mo ng annulment papers natin? I know I should be, but I'm not." Putol ni Alexandra sa asawa sa basag na tinig. Alam niyang nilalantad niyang sarili. Ginagawang mahina sa harap niya. Hindi naman dapat ganun, pero tapos na siyang magpanggap. Sa kabila ng lahat, mahal niya si Gilbert. Mula noon hanggang ngayon. "I'm sorry, Alexandra. Akala ko kapag umalis ako, pagkatapos kong ibigay ang matagal mo ng gusto, maayos ko ng lahat." Napatingala si Gilbert at doon nagbuga ng hininga na walang anak natin dahil sa akin. Hindi ko alam kung paano ayusin yun, Alexandra. Hindi ko rin alam kung paano, Gilbert. Pero nakaraan ng lahat, huwag na natin ipagtanggol ang mga pagkakamali natin. Nakakapagod na. Pagod na ako, Gilbert. Kaya't sumulong na lang tayo at patawarin ang sarili natin. Ani Alexandra. Muling humikbi bago inabot ang kamay ng asawa. "Sabi mo kapag handa na akong tanggapin ka muli sa buhay ko, I only need to wear this ring." Bumaba ang tingin ni Gilbert sa kamay ni Alexandra. There it was, her wedding ring, glistening under the soft fairy lights of the setting sun, perfectly cradled in between her fingers. "Kalimutan na natin ang lahat sa nakaraan, Gilbert. Handa na ako magsimulang muli. Kasama ka." Madamdaming pagtatapat ni Alexandra. Hindi naman nagaksaya pa ng oras si Gilbert at kinabig payakap ang asawa. Kung paanong kanina'y para siyang madudurog sa lungkot, wala namang pagsidla ng saya sa kanyang dibdib ngayon dahil sa wakas, muli siyang pinagbigyan ng isa pang pagkakataon ni Alexandra. And by God, hindi niya ito sasayangin. Sisiguraduhin niyang mula ngayon mabubuhay si Alexandra, ang pinakamagandang buhay na nararapat sa kanya. Sandaling binitawan ni Gilbert ang asawa at niyuko ito. "I love you, Alexandra, now and then." Madamdaming pag-amin ng binata, nangingilid ang luha. Alexandra smiled through tears, napupuno ng walang kapantay na kaligayahan ng kanyang puso. "I love you too, Gilbert, now, then and for always." Ngumiti si Gilbert bago masuyong kinintalan ng halikang labi ng asawa. He had kissed her 100 times before, but today was the sweetest. Ilang sandali pa'y nagsimula ng bumuhos ang ulan. Napilitan tumakbo pabalik sa retreat house ang mag-asawa na magkahawa kamay. "Use the bathroom first. Hindi tayo pwedeng bumiyahe na basa ka, Alexandra. I don't want you sick." Ani Gilbert na marating nilang silid na inupahan ng binata sa retreat house. "Basa ka rin. Paano ka?" Ani Alexandra habang nagtatanggal ng sapatos. Basang-basa silang mag-asawa dahil sa hindi inaasahang pagbuhos ng malakas na ulan. But she didn't care. She enjoyed it. Wala ring pagsidlang sa sayang kanyang puso dahil sa wakas tuluyan na silang nagkaayos ni Gilbert. "Hihintay na lang kitang matapos," ani Gilbert, bago tuluyang naghubad ng t-shirt at pantalon bago tinapis ang puting tuwalya sa ibang babahagi ng katawan nito. Napakurap si Alexandra. Nagmamadaling pumasok sa banyo. Hindi niya sinasadya subalit biglang nag-init ang kanyang pisngi. Naalala niyang mainit na tagpo sa pagitan nila ni Gilbert sa closet nito ilang araw nang nakakaraan.
Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya gugustuhin nagtuloy-tuloy ang tagpong iyon. Gusto niyang kanyang asawa. How much more ngayong nais na nilang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at ngayon ay nagkabalikan na. Nanghihinang na pasandal sa dingding ng bathroom sa Alexandra. Paano niya naisip ang lahat ng iyon gayong alam niyang nagpapagaling pa si Gilbert. She's not wanton nor some hussy. Any intimate moment she will have with her husband has to wait. Yes, that's the right thing to do. Nagpapagaling pa si Gilbert. Heck, may benda pang ang dibdib nito. Obviously, he's not fine. Marahas na umiling ang dalaga, hoping that the unwanted thoughts would go away. Nagsimula na magtanggal ng damit ang dalaga, subalit hindi niya mahila pababa ang zipper sa likod ng kanyang tailored dress. It seems stuck or something. Ilang beses niyang sinubukang subalit bigo siya. Frustrated, she's left with no choice. Gilbert, can you help me with something? Ani Alexandra. Hindi naglipat sandali, marahang kumatok si Gilbert sa pinto ng banyo, bago yung tinulak pa bukas. May kailangan ka? Napalingon si Alexandra sa direksyon ng pinto, sandaling kumibot ang labing nag-aalinlangan. I need you to unzip me. Alright, ani Gilbert, tuluyan ng pumasok sa banyo. Gilbert quickly unzipped her dress hanggang sa magdire-diretso yung malaglag sa sahig. Agad na umigting ang panga ni Gilbert na muling makitang kagandahan ng asawa. Soft creamy skin, brown hair and a body just like how he remembered it. Shit, he felt his body down there reacted instantly. Lalo nang lumutang sa kanyang isip ang nangyari sa kanila sa kanyang closet ilang araw nang nakakaraan. He knew that could lead to something more should it had not been. With his stupid painful rib. Nahigit ni Alexandra ang kanyang hininga. She watched in the mirror as Gilbert checks her out, his eyes filled with desire. Ilang sandali pa muling nagtamang kanilang mga mata sa salamin. Napalunukan dalaga sa nakitang entisidad sa mga mata ng asawa. Ang pagnanasa sa kanyang mga matay sumasalamin sa kanyang sariling isang nakakapasong pangangailangan na tangi ang kanyang mga halikataplos na makakapagpagaling. Maya-maya pa, masuyong pinaglandas ni Gilbert ang kanyang mga daliri sa braso ni Alexandra. Hindi na napigilan pa ng dalaga ang mapasinghap nang dumaloy ang tila kuryente mula sa kanyang balat, patungo sa kanyang kaibuturan. Hindi pa nakontento si Gilbert at marahang dinampi ang labi nito sa kanyang balikat. Nanginginig na si Alexandra. Tuluyang napapikit si Gilbert. Napabuntong hininga siya, kinagat ang kanyang labi pagkatapos upang pigilan ang sarili sa pag-ungol. Alam niyang hindi niya dapat gawin ito kay Gilbert ng ganong kaaga. Hindi pa ito magaling. Ayaw niya ito muling masaktan gaya ng nakaraan. Subalit may pagkukusang sariling katawan ng dalaga. Isang halik, isang haplos yon ang kailangan gawin ni Gilbert sa kanya upang muli siyang mapasunod sa kung ano man ang naisin nito. Subalit, Gilbert, we shouldn't, ani Alexandra, marahas na nagmulat ng mga mata. Subalit tila walang narinig si Gilbert. Nagpatuloy ito sa paghalik sa kanyang balikat, teasing and scorching her with his heat. Oh God, he's making her delirious with need. Maya-maya pa naramdaman ni Alexandra ang pag-unhook ni Gilbert sa kanyang bra, kaya ng kanyang damit. Nalaglag din niya sa kanyang paanan, muling nagtamang mga mata nila ni Gilbert sa salamin. Bilisima, bulong ni Gilbert sa mismong tenga ni Alexandra na lalo lamang nagpabaliw sa dalaga. The anticipation was killing her. We really shouldn't, Gilbert. Hindi na naituloy pa ni Alexandra ang balak na pagtuto ng bigla siyang pihitin ni Gilbert paharap dito at kagad ni inangkin ang kanyang mga labi. Mabilis na tumugon si Alexandra sa masuyong halik ni Gilbert. Hindi naglaon, naramdaman na lamang ni Alexandra ang nakaupo na siya sa counter ng bathroom. Ilang sandali pa, tuluyan na muling pinagsa ni Gilbert ang kanilang mga katawan. Tuluyan na nalunod si Alexandra sa indayog ng kanilang pag-iisa ni Gilbert. Hindi naglaon, sabay nilang narating ang sukdulan. Sabay din namutawi sa kanilang labi ang pangalan ng bawat isa. I love you, Mrs. Romualdez, sambit ni Gilbert sa pagitan ng paghahabol ng hininga. Alexandra smiled and touched his face, satisfied. I love you more, Mr. Romualdez. Muling kinintalan ni Gilbert na masuyong halikang labi ni Alexandra. Bago, I think we should just shower together. Alexandra blushed. I like that. Samantala, si Cynthia sabik na itinambol ang kanyang mga daliri sa lumang mesa habang hinihintay niyang bumalik si Cyrus sa kanilang lumang kubo. Inutusan niyang anak na hukay na isang bag na tinago niya malapit lamang doon sa kubo. Lampas alas 10 na ng gabi, mahigit 30 minuto na mula ng utusan niya ito. Subalit hanggang ngayon hindi pa ito bumabalik. Ayaw niya itong hintayin doon sa labas. Maalikabok, she doesn't want to get dirty.
Maya-maya pa'y bumalandra pabukas ang lumang pinto ng kubot ni Luwa ang pawisan at maruming bulto ni Cyrus. Marahas nitong binitawan sa harap ng isang traveling bag na kulay itim. Namumulang mukha nito, halatang galit. Hope you're happy now that I am this sweaty and dirty, ani Cyrus sa ina. Of course I am. Pawis at madumi ka pero ako may pera. Ani si Tia bago binuksan ng tuluyan ang zipper ng bag. Nalaki ang mga mata ni Cyrus sa nakita. The bundles of cash inside the bag could buy him a dozen second-hand car and more. Ma'am, bakit ngayon mo lang pinahukay sa kanyang bag? E di sana matagal na tayong may pera. Anang binata. Kasi ngayon alam ko na kung saan natin siya gagamitin. Saan? Takang tanong ni Cyrus. Umaasa may pambili ng sasakyan sa plano ng ina. Gumisi si Cynthia. Kumuha ng isang bundle ng pera. Gagamitin natin to sa pagbawi ng para sa atin, ng lahat ng para sa atin. Do they hurt? Tanong ni Alexandra kay Gilbert habang nakahiga sila sa kama matapos nilang magsalo sa isang mainit na sandali. Bumaling si Gilbert sa asawa, ngumiti. Laking gulat niya na kahit sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, mula sa labas ng kwarto ay ang ganda pa rin ng kanyang asawa. Swerte talaga niya. Angalin, balik na tanong ni Gilbert sa asawa. Bumakas ang lungkot sa mga mata ni Alexandra, sandaling nagalinlangan. Bago, yung mga sugat sa likod mo. Why do you ask? I want to know. Marahang nagbuga ng hininga si Gilbert, muling kinabig payakap ang asawa. Kinintala ng halikang noo. They don't hurt anymore, Alexandra. Sandaling natigilan ng dalaga, pilit binasang emosyon ng asawa. I'm sorry, Gilbert. Agad nagsalubong ang mga kilay ni Gilbert. For what? For hating you all these years. Pag-amin ng dalaga, alam niya nagkaayos na sila kanina. Subalit may mga bagay pa siyang gusto sabihin sa asawa. Mga bagay na ayaw niyang pagsisiyang hindi niya nasabi. Malungkot nang umiti si Gilbert. Dapat galit ka sa akin, Alexandra. Naiinis din ako sa sarili ko dahil nasaktan kita. Naniwala sa kasinungalingan at hindi ko kagad nalaman ang nararamdaman ko para sa'yo. Magaang humaplo si Alexandra sa pisngi ng asawa. Pinapatawad na kita. Mahal kita, Alexandra. Hindi ako magsasawang sabihin yan sa'yo araw-araw para hindi mo makalimutan. And I love you too, Gilbert. Sagot ng dalaga, sinapong pisngi ng asawa bago to hinalikan sa labi. Sa halik na yon, muling nagsimula ang paglalagablab ng apoy ng pangangailangan ng mag-asawa. Ilang sandali pa, kumubabaw na si Gilbert kay Alexandra. Agad na bumanda ang pag-anilangan sa mukha ni Alexandra. She wanted her husband too, but Gilbert, are you sure? Baka lumala ang sugat sa dibdib mo. They already made love twice. At natatakot siyang baka masyado itong mapagod at makaapekto yun sa pagpapagaling nito. Subalit imbis na sumagot, muli lamang siniil ni Gilbert ng halik ang mga labi ng asawa. Ilang sandali pa'y kusa ng tumugon si Alexandra sa bawat halik at haplos ni Gilbert at maya-maya nagring ang phone niya. Magkasabay na natigilan ang mag-asawa, bumada ang pagtataka sa muka. Answer it, susog ni Alexandra kay Gilbert na bakas ang pagtutol sa muka. Walang ano-ano inalis ni Gilbert ang sarili sa ibabaw ng asawa at inabot ang teleponong nasa bedside table. Yes, right. Okay, bababain ko na lang sila. Thanks. Sabi ni Gilbert bago tinapos ang tawag. Who is it? Ani Alexandra. Sandali pang inayos ang kumot ni pinantapis dito sa kanyang kahubdan. Mga pulis daw, may kasamang dalawang lalaki that fits the description of Skylar and Victor at hinahanap ka. Mukhang sinusundo na nila tayo, love. Natatawang sabi ni Gilbert. Pinisil pa ang tungki ng ilong ng asawa na inosenteng nakatanga sa kanya. Tumikwas ng labi ni Alexandra. I told them to track me, not come and get me. Humalakak na si Gilbert, marahang himukot kinintalan ng halikang bahagyang nakaawang ng mga labi ng asawa. You'll surely give those to a heart attack kapag hindi ka pa nagpakita sa kanila. Come on, get rest, love. Let's just continue what we've started at home. Sabi po ni Gilbert bago tuluyang tumayo at nagbihis. He's now ready to go home. What? Ani Alexandra nang mailang ang dalaga sa panihagod ng tingin ni Belle. Sa kanyang kabuuan habang nakaupo silang dalawa sa lanay ng bahay nila Gilbert sa Upper Heights Subdivision. Bisita ni Alexandra ang kaibigan sa araw na yon dahil lumuwas pa Maynila si Belle kasama si Josh para sa isang business meeting. Tinauna rin ni Belle na bisitahin si Alexandra dahil matagal na silang hindi nakikita. You look satisfied, komento ni Belle, uminom sa baso ng juice na nakasilbi sa harap nito. Pinamulahan ng pisngi si Alexandra. What? Kunway hindi maintindihan ang ibig sabihin ng kaibigan. Umirap kunwari si Belle. Oh, come on, Alexandra. We're both married. How can you still blush like a virgin?
Muntik na masamit si Alexandra dahil sa sinabi ng kaibigan. Nahiyang nagpalingalinga, sinigurong walang tao sa malapit. Please, watch your language, Belle. Sus, eto naman, pa-demure pa. May anak ka na't lahat sa ultimate crush ng buhay mong si Gilbert. Nahihiya ka pa rin malaman ng mundong nag-aanuhan kayo? You're married. Natural na may anuhan yan every night. Dugtong pa ni Belle. Kinumpas pang kamay na parang hindi sensitibong usapin ang kanilang pinag-uusapan. Hindi naman siya ganun. I'm not prude. I just want my private life private. Ikaw, gusto mo bang pag-usapan ng tungkol sa bedroom activities niyo ni Josh in public? Like, how many times you do it at night and who initiates it? To and always me, casual na sagot ni Belle. Muling sumimsim ng juice bago marahang hinaplos ang maumbok ng tong tiyan. Belle is already in her second trimester. Ha? 3 twice a night is just the average. I heard. Pagtatanggol ni Belle sa sarili. Pero buntis ka. Exactly, it's the pregnancy hormones that wants it. You'll understand kapag nabuntis ka ulit at nasitabi mo na si Gilbert. Sad pa na kaibigan. Anyway, enough of me. Ikaw naman ang pag-usapan natin ulit. Ngayon nagkaayos na kayo ni Gilbert, bumalik na kayo sa normalish. Ano nang plano mo? Will stay here or babalik ka sa Italy? I mean, there's BRC of course and other things. Actually, hinihintay ko lang na bumalik si Nona sa Italy bago namin siya puntahan. Gilbert wanted to ask for permission if Aki and I can stay here permanently. Hindi namin pwedeng iwanan si Gilbert at ang BRC. Cynthia and her son is still on the loose. We need to secure the conglomerate too. Paliwanag ng dalaga, halos 1 linggo na mula na magkaayos sila ni Gilbert. Ibinalik ni Alexandra kay Gilbert ang pwesto nito sa SGA at binigyan din ng voting rights sa board. Dahil kahit na alam na niya ngayon ang ginagawa niya sa pagpapatakbo ng negosyo, mas may kaalaman pa rin si Gilbert. Sa pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya nito, tumango-tango si Belle, muling uminom ng juice. Ilang sandali pa, humahangos na lumapit si Aki sa ina kasunod nito si Maricel ang bagong yaya ni Aki. Madalas na kasing atakihin ng rayuma si Yaya Lynn, kaya naisipan nilang kumuha ng bagong yaya. Maricel came from a trusted agency kaya kampante sila na ito na ang laging kasama ni Aki ngayon. I want to swim, mommy, ani Aki. Okay, but only for a while. Daddy will join us for lunch. Yay! Thank you, mommy! Ani Aki bago muli sumama kay Maricel na binili na ni Alexandra ang palitan ng panligong anak. Alexandra is contented with her life now. She couldn't ask for more. Tumunog ang cellphone ni Cynthia. Isang magandang balitang kanya natanggap. Huminga ng malalim ang matandang babae. Naamoy na niya ang tagumpay ng kanyang mga plano. Malapit na, aniya.